Magandang araw po sa inyo mga kapatid at mga kaibigan. Maligayang Pasko ng pagkabuhay. Ngayon ay April 4 na tinatawag nilang Day of Resurrection. Sa mundo, ang tawag nila ay Easter. Pero ito at ang Pasko ng pagkabuhay ay dumadating sa isang the same day dahil yung Easter noon ay pag-aalala ng mga Hudyo bilang paggunita sa kanilang mga ninuno na umalis sa Egypt noong araw na yon. Ito naman ang siyang pagkabuhay ni Lord Jesus na namatay sa cross noong nakaraang Biyernes na yon, bago ang linggo. Bago tayo magpatuloy, pwede po bang paki-click ninyo ang subscribe button. Salamat po. Ayon sa sulat ni St. Paul sa mga Colossians chapter 3 verses 1 to 4, ipinaliwanag niya sa mga tao na ang pagkabuhay na muli ni Kristo ay maging motibo upang muli nating buhayin ang ating kaluluwa. Muling mabuhay ang ating kaluluwa. Dahil pag tayo ay merong nagawang isang kasalanang mortal, ang ating kaluluwa ay patay. At ito ay mabubuhay sa pamamagitan ng pagtubos sa atin ni Lord Jesus sa ating mga kasalanan sa araw na ito. Kaya't kung tayo ay taos-pusong nagsisisi at nag-confess at tumanggap ng kanyang katawan at dugo, soul and divinity, mabubuhay na muli ang ating kaluluwa. Dapat tayong mamatay sa masasamang kaugalian ng mundo. Huwag tayong susunod sa mga maling paniniwala ng mundo. Sa Ebanghelyo naman ni St. Mark chapter 16 verses 1 to 7, sinabi niyang nagpunta si Mary Magdalene, si Mary na nanay ni James, at si Salome sa libingan ng Panginoong Jesus. Dala nila ang mga spices na ipapahid sana sa kanyang bangkay maaga pa noon. Sa bungad ng libingan ay may isang lalaki na medyo bata pa na nakasuot ng white gown. At ang sabi niya, huwag kayong matakot. Kung ang sadya ninyo ay si Jesus ng Nazaret na ipinako sa krus, bumangon na siya. Wala na siya rito. Pumunta kayo ngayon sa mga disipulos niya, lalong-lalo na kay Peter, at sabihin ninyo na mauuna na siya sa Galilee. Ginawa ito ng anghel, na hindi ko alam kung anghel o yung lalaking nakasuot ng white robe, upang si Peter at mga apostoles niya ang magsasabi sa mundo na bumangon na ang Panginoon at muling nabuhay. Totoong sa pamamagitan ng kamatayan sa cross at muling pagkabuhay ang tumubos sa ating mga kasalanan. Pero huwag nating iisipin na hindi na natin kailangang magsikap at makipag-cooperate kay Lord Jesus para sa pagpasok natin sa langit.
Labanan natin ang mga udyok ng demonyo sa ating isip, salita, at gawa sa araw-araw na tayo'y nabubuhay dito sa mundo. Paggising sa umaga, magpasalamat sa Diyos sa panibagong buhay at bagong araw. Ipangako natin at ialay ang isip, mga salita at mabubuting gagawin sa araw na yon. Bantayan natin ang ating sarili at pagdating ng gabi, suriin natin ang ating konsyensya at humingi ng tawad sa mga nagawang kasalanan sa maghapon. Magdasal din tayo ng Holy Rosary at hingin natin ang tulong ng ating spiritual mother na binigay ni Lord Jesus sa mundo noong siya ay nakapako sa cross bago siya malagutan ng hininga. Sa araw-araw, isipin natin at sundin ang 10 Commandments. Sa gabi, sa halip na mag-TV ka agad, medyo bagbasa naman tayo ng Bible at kaya mga holy books. At ialay natin ang ating 15 minutes na pagbabasa ng Bible o holy books bilang pagmamahal sa ating Diyos. Ang Bible ay mahalaga para sa ating araw-araw na buhay. Ito ang ating gabay. Ito ay collection ng mga aklat na naglalaman ng maraming mga bagay na ibinunyag o inireveal ng Diyos sa isang tao sa iba't ibang panahon mula sa umpisa ng mundo. At isinulat ang mga bagay na ito ng iba't ibang banal na writers ayon sa inspirasyon ng Holy Spirit. Ang mga aklat na ito ay dalawang grupo, yung Old Testament at New Testament. Sa Old Testament, nasusulat ang mga pangyayari mula sa paglalang ng mundo, mula sa paggawa ng mundo hanggang sa pagdating ni Kristo. Ang New Testament naman ay naglalaman ng mga isinulat sa pamamagitan ng inspirasyon ng Holy Spirit pagkatapos ng pagdating ni Kristo. Ang banal na Biblia ay hindi naglalaman ng buo o kumpletong salita ng Diyos. Ang Biblia mismo ang nagsasabi na ang ilang aklat ay nawawala. Ilan sa mga nawawalang aklat na iyon ay yung Book of the Wars of the Lord. Makikita ito sa Numbers chapter 21 verse 14. Ang isa pang nawawala ay yung The Book of the Just. Ito ay makikita, ang katunayan ay makikita sa Joshua chapter 10 verse 13. Ang isa pang nawawalang libro ay yung The Prophecies of Several Prophets. At ito ay nasa 2 Parables chapter 33 verse 19. Isang sulat o epistle ni St. Paul sa mga Corinthians sa 1 Corinthians chapter 5 verse 9, sinabi ni St. Paul kay Timothy ang tungkol sa speeches, mga speech na ginawa niya at mga pangaral na di niya naisulat at hindi ngayon ito makita kung saan. So, hindi nila makita sa Bible, hindi na isulat sa Bible. At ito ay mapapatunayan sa 1 Timothy chapter 6 verse 20. Sinabi din kay Timothy ni St. Paul
na lahat ng mga narinig mo mula sa aking bibig sa harap ng mga nakarinig na mga saksi ay ituro mo rin sa mga karapat-dapat na magtuturo sa iba. Ito ay makikita natin sa Book 2 Timothy chapter 2 verse 2. Hindi mahanapan yung mga itinuro ni Saint Paul na napatunayan ng mga saksi. Pero nagpasalin-salin naman ang itinuro niya from generation to the next generation. Kahit nang si Saint John, sinabi rin na sa dulo ng kanyang gospel na maraming bagay na ginawa ang Panginoong Jesus na hindi niya isinulat. Pero itinuro niya sa pamamagitan ng salita. Si Saint Luke din sa Acts chapter 1 verse 3 ay sinabing pagkatapos ng muling pagbangon ng Panginoon, ipinaliwanag ng Panginoon sa kanila ang tungkol sa heaven. Pero sinabi niyang hindi niya ito isinulat, kundi itinuro sa pangangaral. Maraming instructions ang Panginoon sa mga apostoles na hindi nila isinulat dahil wala silang intention na gumawa ng complete collection ng mga doctrines. Hindi sinabi ni Lord Jesus na isulat nila, kundi ang sabi ipangaral o ituro ang mga itinuro niya sa kanila. Lahat ng mga doctrines, mga pangyayari, mga moral teachings na binigay ni Lord Jesus sa kanila, na isinalin naman nila, tinuro nila sa salita, na isinalin sa generation to the next, ay tinatawag na oral traditions. Ang Holy Spirit ang nagbibigay sa kanila ng inspirasyon upang mangaral ng mga ito sa pamamagitan ng salita. At sabi ko nga, ito ay nagpasaling-saling sa sunod-sunod na generation o salinlahi. Ilan sa mga ito na nagturo ng oral tradition ay si Saint Clement noong AD 101. Si Saint Clement ang assistant ni Saint Paul. At isa rin na nagturo ng oral tradition ng unang century ay si Saint Ignatius noong AD 107. Magkasing halaga ang salita ng Diyos na nakasulat sa Bible at ang salita ng Diyos sa oral tradition, sapagkat ito ay nagmula sa banal na Espiritu Santo at kay Kristo. Ang mga oral traditions ay ipreserve ng simbahang Katoliko. Tinanggap ito at ipinagpipitagan ng Holy Synod na nagproclaim na sino man na hindi maniniwala at hahamakit ang Biblia at ang oral tradition ay anathema. Dito sa Easter Monday ay makikita natin sa Gospel na yung dalawang tao na papunta sa Galilee ay nag-uusap. Isa sa kanila, ang pangalan ay Cleopas. Sabi niya, hindi ba ikaw yung stranger sa Jerusalem? Tapos ayun, abang lumalakad sila,
nag-uusap-usap sila tungkol sa nangyaring nung Biyernes na yon. Hindi nila nakilala si Lord Jesus. Nakilala lang nila siya nung sila ay dumating na sa kanilang patutunguhan at nung ano na sila, kakain na ng hapunan. Nakita nila yung pag-break ng bread at nagdasal siya. Dinasalan din ang doon nila ngayon nakilala na ang kausap pala nila ay si Lord Jesus. Sa susunod na pagkikita natin ay ikukwento ko sa inyo ang nangyari naman noong Easter Monday hanggang Easter Saturday. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Diyos at sana ipagpatuloy natin ang ating pagpapakabuti. Talaga pong mahirap yan. Mahirap magpakabuti. Dagdagan natin ng maraming dasal at pagpipigil sa ating sarili laban sa bulong ni, alam na natin, ni kaaway. Salamat po.